Nagtungo sa kagubatan si Elias. Mula sa isang malaking batong buhay ay lumabas ang isang lalaking may hawak na revolver. Kasama ba ninyo si Matandang Pablo? Kayo po ba si Elias? Sumunod kayo sa akin. Nakarating sila sa isang yungib na natatanglawan ng sulo. Namalas ni Elias ang may 12 o 15 sandatahang lalaking marurumi. Bahagya silang nag-uusap. Nakita niya rito ang isang matandang lalaking ang ulo'y natatalian ng panyong may dugo, ang siko'y nakapatong sa hapag at anyong nalulungkot. Bakit kayo nasa ganyang kalagayan? May 6 na buwan lamang ang nakakaraan nang ikaw ay pinatuloy ko sa aking bahay at ako ay naawa sa inyo. Ngayon ay nagbago ng kapalaran. Ikaw naman ang nahahabag sa akin. Maupo ka at sabihin mo ang iyong sadya. Ako po'y naparito upang ialok sa inyo ang isang bagay. Ang balak ko po'y magtungo sa dakong Hilaga at makipamuhay sa malalayang liping di binyagan, sapagkat wala akong matagpo ang isa man lamang na kaanak ng mga nagbigay kasawian sa aking pamilya. Sumama kayo sa akin. Ituring ninyo akong tunay na anak, at kayo'y aariin kong ama, sapagkat kapwa tayo sawi, at wala ni isa mang nalalabing kamag-anak. Umiling ang matanda at sumagot. Bakit pa ako magpapakadusta sa ibang lupain? Ano ang dahilan ng ganito kong pamumuhay na tulad ng isang halimaw na pinag-uusig? Isang sugo ng Diyos sa lupa ang naglukso ng puri ng anak kong babae. Nagsiyasat ang 2 kong anak na lalaki sa nangyaring kabuktutan, ngunit akong amang matandanay natutong magpatawad. Pagkatapos ay nagkaroon ng nakawan sa kumbento, at ang isang anak ko'y isinuplong. Ang isa'y hindi nadamay sapagkat wala siya noon sa bayan. Ang anak ko'y ibinitin sa kanyang buhok, at narinig ko ang kanyang mga sigaw, ang kanyang daing, at pagtawag sa kanyang ama. Ngunit naging duwag ako, sapagkat nasanay ako sa buhay na tahimik. Ang bintang na pagnanakaw ay hindi napatunayan. Napagkilalang yaoy kasinungalingan, kaya't inilipat ang kura sa ibang bayan. Ngunit ang anak ko'y patay na. Ang isa kong anak na hindi duwag ay hinuli dahil pinangangambahang maghihiganti. Naiwan akong buhay sa gitna ng kahihiyan. Ako'y maghihiganti. Sa sama ng loob ay nahatak niya ang tali sa kanyang ulo, kaya't umagos ang dugo. May katwirang kayo maghiganti, katulad ninyo ako, at dahil sa ayaw kong makasugat ng walang sala, ay nilimot ko ang aking kasawian. Maaari ka pang makalimot sapagkat bata ka pa at hindi nawawalan ng muling pag-asa. Ako'y asahan ninyong hindi papatay ng walang sala. Ang matanda ay humalukip-kip upang makinig kay Elias. Ginoo, ako'y nagkapalad na makatulong sa isang binatang mayaman, matapat, at nagmamahal sa kanyang bayan. Siya'y may lakas, sapagkat kaibigan siya ng Kapitan General. Kung sakaling siya'y pumayag sa atin, ay hindi ba kayo sasang-ayong siya'y papagdalhin ng karaingan ng bayan upang tayong mga abay lingapin? Ang matanda'y umiling. Mayaman ang wika mo. Ang mayayaman ay walang naiisip kundi ang magpayaman. Iya'y alam ko, sapagkat ako'y naging mayaman. Siya po'y iba. Siya'y isang anak na nagdaramdam sa pagkadusta sa kanyang ama. Siya'y malapit ng mag-asawa, kaya't isang magandang bukas ang ilalaan niya sa kanyang magiging anak. Sakali mang pumayag siya at makarating sa Kapitan General ang ating mga daing, at ipalagay na nating siya'y makatagpo sa Madrid ng mga kinatawang magtatanggol sa atin, sa palagay mo kaya'y pakikinggan ang ating mga karaingan? Subukin po muna natin, bago tayo gumawa ng isang bagay na magiging dahilan ng pagdanak ng maraming dugo. Ang binatay niyakap ng matanda. Ikaw ang bahalang magsabi ng ating mga daing
Kailan ko malalaman ang sagot? Sa ika-4 na araw ay patunguhin ninyo sa baybayin ng San Diego ang isa ninyong tauhan at sasabihin ko sa kanya ang sagot. Kung siya'y sasang-ayon ay magtatamo tayo ng katarungan at kung hindi, ako ang unang kasama ninyong maghahandog ng buhay sa pakikilaban. Tinig ng mga inuusig. Wari hindi nasisiyahan si Ibarra nang lumulan sa bangka si Elias, kaya agad na humingi ito ng paumanhin sa pagkagambala niya sa binata. Ayon kay Ibarra ay nakasalubong niya ang alperes at gusto siya nitong makausap. Nag-alala siya na baka makita si Elias kaya't ito'y nagdahilan na lamang. Naalala rin niya ang pangako na dalawin si Maria Clara. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Elias at sinabi na sa binata ang kanyang pakay. Ayon sa kanya ay siya ang sugo ng mga sawimpalad. Bagamat ipinaliwanag ni Elias ang napagkasunduan ng puno ng mga tulisan na si Kapitan Pablo na hindi niya binanggit ang pangalan, sinubukan pa rin niyang sabihin ang mga kahilingan ng mga sawimpalad na humihingi ng pagbabago sa pamahalaan tulad ng paglalapat ng katarungan, pagbibigay ng dignidad sa mga tao at pagbawas ng kapangyarihan sa mga gwardya sibil na nagiging dahilan ng kanilang pang-aabuso sa karapatang pantao. Handa man si Ibarra na gamitin ng pera para humingi ng tulong sa mga kaibigan niya sa Madrid at pati na rin sa Kapitan General, ay iniisip niya na sa halip makabuti ay baka lalong makasama ang kanilang balak. Ayon kay Ibarra, ang pagbawas ng kapangyarihan ng sibil ay makasasama dahil baka malagay naman sa panganib ang mga tao. Dagdag pa niya, para magamot ang sakit ay kailangang gamutin ang sakit mismo at hindi ang sintomas lang dahil kapag malala na ang sakit, kung kailangan ang dahas para ito ay masugpo, ay kailangang ilapat ang panlunas kahit na mahapdi. Nagdebate sina Elias at Ibarra tungkol sa buting nagawa ng simbahan at ang sanhi ng panunulisan ng mga tao. Bagaman kapwa mahal ng dalawa ang bayan, sa bandang huli ay hindi napapayag ni Elias si Ibarra sa kanyang pakiusap, kaya sinabi nitong sasabihin niya sa mga sawimpalad na umasa na lamang sa Diyos.